Good evening. Magandang gabi po sa aking Facebook friends and family. So dito po tayo sa CIA 365, ang ating pagsasama-sama every day, 52 weeks. So hopefully 52 topics, but now and then we have a one day topic. Ang pinag-uusapan natin the last 2 days yung relationship ng why God created us or purpose versus success. So, paulit-ulit natin tinatanong kung ano ang success sa'yo. Ano ang definition ng success sa'yo. Tonight po, idagdag natin yung isang element kasi may isang nabasa po kami at of course, upsetting in the sense that it's completely false, fake news, a lie. So I want to talk about the connection of truth dun sa purpose at success. Jennifer Dula Carel, good evening sa iyo. So Jennifer gustong maghanap buhay through entrepreneurship, magtinda. So we'll get in touch. So parati ko sinasabi, di ba, basta't medical, we will help with our public sector and private sector partners. Walang masama magtanong sa other kinds of assistance, whether it's scholarship or livelihood. But as I said, di ba, na limited din po yun. We do also have partners. Usually we deal with groups or cooperatives. But walang masama na basta't maganda ang hangarin o project na magtanong. Charity Odtohan. Sorry, I hope I said it right. Odtohan, good evening. Shout out sa iyo. Jay Ibalyo, good evening. Evelyn D. Kainiya from Cagayan Valley. Yan. Neo Negrosa, good evening. Sir, sana magkaroon ng batas. Bawal ang memo de edad bumili ng menor de edad. Yes, actually may batas yan. So i-discuss natin minsan. Watching from Davao City, o Davao. So maayong gabi sa kaninyong tanan. Watching from Kuwait, si Hamram Kunday Ganda. So, lahat ng ating mga kapatid na Muslim, Assalamualaikum. Brother Robin, nangamusta kanina, nasa Hague pala siya. Take care po. Pakipaabot ang aming pagmamahal. Alam mo na yon na Brother Robin. Of course, pray for the country. Pray for all of our leaders, present leaders, past leaders, leaders natin sa community, leaders natin sa church, leaders sa business. From Samar, Alexandra Pelareja. Ayan. So guys, matutulog na rin kasi si Lani at may pinagkwekwentuhan kami. So I'll go straight to the point. But let's start muna by thanking God. We thank God kasi may tinuro po sa akin ang Panginoon through yung pinapakinggan ko po. Pinapanood ko videos niya, binanggit ko the last 2 days sa inyo, Dr. Miles Monroe. Sabi niya, leaders see opportunity. So yes, pag may nakikita kang upsetting, especially kung kasinungalingan, fake news na upset ka, but you also see the opportunity. 'Di ba? So sa lahat po ng challenges at trial, magpasalamat tayo sa Panginoon kasi may kasamang opportunity yan. For example, kung tayo mali, may opportunity to repent. Pag hindi tayo mali, may ipapakita si Lord na opportunity dyan. Di ba? So, let's thank God that He created us for a purpose. Paulit-ulit ko po sasabihin sa inyong lahat, you are special. Bawat isa sa inyo, kung may kasama po kayo ngayon, pakisabi sa katabi mo, you are special. Pero sabihin mo rin, I am special. Why are you special? Kasi po, create ka ng Panginoon Intentionally yan, hindi ka aksidente. May purpose ang Panginoon sa iyo. So, He wants you to be successful. So, the past few days, pinag-uusapan natin yung relationship ng purpose or why you exist. Why God created you with success. Kasi ang success depende sa definition natin. Kung ang definition natin ng success, paramihan ng pera, di yung pinakamayaman ng successful. Definition natin ng success ay paramihan ng kaibigan, di yung pinakamaraming kaibigan ang successful. Kung celebrity, and yung definition mo ay pinakamaraming fans, di ba? So may definition ang world It's by the way, the definition of the world sa success is not always in conflict
with your purpose or the definition ni Lord sa success, 'di ba? Kasi for example, kung gusto ni Lord maging isang popular ka na leader, 'di ba? Or isang minamahal na leader, syempre kasama din po doon na yung friendship at pagmamahal din ng tao. Ang sinasabi ko po, yung kanyang gusto, yung pagpapalakpak ng mga tao kahit ang ginagawa niya ay mali or hindi para sa tao dahil nga selfish yung kanyang intention o yun yung end goal niya. So kasi yung happiness po is a product of success, and success is a product of doing what your purpose is. So hindi end goal po ang success, ang happiness. So we'll go to that later. So in thanking God for today, I want to mention po, siguro I'll talk about it more extensively tomorrow, or si Lani, my staff called me kanina kasi may lumabas na article, ninename ako as, I don't know the exact word, parang godfather ng isabong. Syempre, yung unang reaction po ng staff ko, dalawa. Yung iba na shock at nagalit kasi supposedly very credible yung news outlet and naturingan pa silang fact checker, 'di ba? At yung nagsusulat sa mga credible supposedly na outlet, pero hindi niya chinek yung sarili niyang facts. So yung iba naman natawa kasi kung maalala nyo po 2022, ano po yung paulit-ulit kong interview? Hindi ba ho na dapat tigilan na yung isabong? Kahit bumaba ako sa survey at eventually number 7, I was number 2 in the survey, number 2 and 3 ng October, November, number 1 in December. Before the election, I think it was number 4, number 7 ng election. At yung isa namin nakitang dahilan doon, yung tuloy-tuloy na pag-upak sa isabong, sa lahat ng radio programs, ina-advisean na nga ako nung iba na wag na, patapusin muna eleksyon. But sabi ko, hindi. Kailangan makarating to sa Pangulong Duterte. Kailangan matigil to. So, rewind. Remember po, sinong unang bumanat sa akin sa Congress? At anong negosyo nun? Isabong. So, sinabi ko na po nun na magiging rocky. Of course, hindi ko na-expect na matatanggal speaker, but sabi ko later on na part of the reason why tinanggal ako bilang speaker is because yung ibang congressmen at may mga powerful people who wanted na maging institutionalized ang isabong at magka-franchise. So that's why yung mga staff ko natawa na lumabas tong article na to kasi it's not a simple mistake. So I won't muna talk more about it, but ang point ko po dito is simple. When you talk about success, you have to also look at the truth, 'di ba? So for example, if purpose ni Lord ay magkaroon ka ng magandang business, pero niloloko mo naman yung mga tao, walang truth. Let's say, multi-level networking, pero wala ka naman binebenta. Kumukuha ka lang ng pera. Yung so scam yung sa'yo, hindi yung totoong multi-level na may produktong maganda. Diba? O kaya, online lending, pero actually, niloloko mo. Kinukuha mo talagang hindi makakabayad, tapos masyadong mataas ang interest mo. O diba? O kaya, online selling, hindi mo naman dinideliver yung produkto mo. So, yung truth is always a factor. Tingnan nyo po sa relationships. Kung sasabihin mo, you're meant to be a mother. That, I believe that is so for most of the women. But ang question ko, sino yung husband? Diba? So, kasi kung yun ang focus, tapos the first guy that came along, hindi mo tinest, niloko ka, minsan kasi tinetest mo rin, niloko ka. But you get my point, di ba? Truth is always a factor, di ba? May nag-offer sa akin maging business partner, hindi ko ni-research, niloko ko. So, truth is a factor, di ba? Na-inlove ako sa isang tao. Tapos yung pala ay, yun ang style niya sa maraming mga lalaki, di ba? Na ma-inlove sa kanya, pero nang loloko. So, truth is always a factor. Ganun din po sa governance. Nakakatawa lang kasi minsan yung, halimbawa yun, nilabanan ko yung gambling. So, since year 2000, final ko na yung bill na hindi lang electronic gambling ha, pati yung casinos. Kaya kita nyo po sa Taguig, wala po kaming sabungan, wala po kaming bingo, wala po kaming casino. I respect po those who say na katuwaan yon, for leisure, sa sabong sport yon. I respect you, yan ang decision nyo, pero
sa city po namin, matagal na po namin dinesisyonan yan na yung values that it promotes mabigat. Lalo po ngayon kasi addictive yung sa e-gambling. So hindi pa uso yung ipa-abolish yan or wag matuloy yan. Kasama ko na dyan si Brother Joel Villanueva, pero nauna kasi ako sa kanya ng isang term. Pero isa si Joel sa tumindig talaga dyan. Every amendment ng PAGCOR law, tinindigan niya yan. So kami, ine-expect namin na one way or the other, i-underground kami at titirahin kami, pero sa iba. So katulad sa eleksyon, hindi nila tinira sa akin yung isabong noong 2022, iba yung mga ginawang issue para bumaba nga yung boto. Pero ginastusan. Pero ngayon naman po, yun ang nakakatawa. But I'll discuss it more tomorrow. But I want that to be part of our discussions today. That as you seek your purpose, there is an enemy who doesn't want you to be able to accomplish your purpose sa Panginoon. They don't want you to be successful. So, i-redefine nila yung pagiging successful. Mayroon po kaming, totoong story to, may pastor po kami, ka-close ko po to, naging barangay captain to nung napakalaki pa ho nung barangay sa Taguig na napaghiwalay. Testimony niya po to siya nagsasabi nito publicly na naglakad pa siya ng paluhod sa isang simbahan humihingi ng trabaho sa Panginoon. Shortly after that, inoffer siya na hawakan niya yung wedding sa lugar niya. Tinanggap niya and for some time, he thought that that was answered prayer. So, hindi niya nakuha kagad yung truth. So, hindi lang tao ng loko sa kanya. It was a spiritual deception, di ba? May principalities and authorities na niloko siya. Then one day, through many circumstances, part of his testimony, nagka-relationship siya sa Panginoon at na-realize niya, niloloko niya mga tao. Kasi sinasabi that's a harmless crime. Diba? Pero yun nga, part ng testimony niya. So sa short discussion natin today, guys, when you define success, truth has to be a part of that. Yes, purpose, yes, timing. Kasi yung kasinungalingan ay walang lugar yan sa eventual success at pag-find mo ng purpose. Of course, there's lying, there's deception left and right, and no one's perfect, di ba? But hindi pwede po na you allow the lie to grow because nga it will destroy your success. So of course, para sa amin na sa public service, na sa public eye, cautious din po kami na basta't reputasyon namin ang tinitira. So ako usually I brush it off. You know, by the way guys, iba yung opinion So, halimbawa, yung opinion ng iba, mabait si Alan, yung iba, ang opinion, snobbish yan. Opinion mo yan So, I respect that. Pero iba yung fact. Diba? Iba yung fact. So, pag sinabing si Alan hindi naniniwala na karapatan nyo ang edukasyon. Pero tignan nyo lahat ng ginawa ko sa education at tignan nyo po sa city namin kung paano namin ipaglaban yung education. Diba? So, wala po akong problema that if it's a fact that I believe that gaming, gambling should be part of our life, should be part of raising revenues at walang masama dyan and it's good for everyone, di ba? But even sa friends ko na nag-gambling, sinasabi ko, careful not to make others stumble kasi kung kayo, one weekend a year or pag-retired lang, pero yung iba nagsastumble, nagiging addictive din. No? So nakakagulat lang na, yun nga, na marami na nagtitirahan, tapos nadadamay ka rin sa tira. But siguro there's something behind it. Let's see. So God bless you all. Have a good day ahead. I'll speak to you more tomorrow. Thank you po. Good night.